Sabi ko, hindi kita makakalimutan. O, bakit ka naiyak? Bakit? Di pandesal, tinapay, hindi nila dinadalhan. Puros sa kanya lamang. Tapos pagka ako meron, nadadala din ito sa kapatid ko. Kaya minsan, naano din ako sa lalay ko. Kaya kami na lang talagang tatlo. So guys, welcome back dito sa ating munting channel. At syempre maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood, sa patuloy na nagsasubscribe, sa patuloy na nagbibigay ng magagandang comments at ng inyong like, at sa mga nagsishare. Maraming thank you po sa inyo lahat. At ngayong araw guys ay nandito tayo sa lugar ni Nanay Minerva, pero pupunta muna tayo sa barangay kasi nung nakaraan nagkausap kami ni Kuya Melencio. Sabi niya siya na daw pupunta ng barangay. So nag-aantay ulit ako. Sa message niya kung nakapunta na siya, pero wala pa hanggang ngayon. Kaya sabi ko, napag-usapan namin, tayo na ang pumunta doon, tayo nang sumadya para nang sa ganun ay makausap natin. Kasi darating ang Friday, pwede tayo magpa-check up kay Kuya Muloy. Kasi lagi ko iniisip, gusto kong talagang mapa-check up si Kuya Muloy. Kumbaga, hindi ako nawawalan ng pag-asa para sa kanya, kahit man lang kung yung pag-iisip niya maging malinaw man lang. Diba, kung sakali man na may hirapan na para makarecover yung paa niya, at least yung isip man lang ni Kuya Muloy maging maayos. Kaya tara, samahan nyo kami. Tingnan natin kung nandito sila Kap or sino man ang nandito, para makahingi tayo ng tulong para sa sasakyan at makakatulong sa pagbubuhat natin kay Kuya Muloy. Tara, dito na rin naman kami. Nakalipas lang siguro mga 30 minutes na biyahe siguro. Alright, sana may tao dito para makahingi tayo ng makausap natin sila. Then tara, samahan nyo na kami, punta na tayo doon. Tingnan natin kung sino pwede natin makausap dito. Maraming tao dito. Ay! Why? Good afternoon. Alam ko isang kaso ko Bangko. Sino? Hindi, sila. Marcos? Hi Kap, magandang hapon po. Kumusta ka rin? Ginawa? Ano ate? Naalala ko sana mapag-aral ko si Muloy sa Liceo. Siguro yung palit, kinanay Minerva. Simulo, yung people yung palit na Nasasama ko sa ikaw at Basta kayo. Kasi pa, sa kanan siya, para dito, utang ka kaya. Pero kung sa Friday po sa may makatulong ka ng singwa at may mga sarili sa pagdadaan. ano po schedule? Schedule po. Friday? Friday, check ko lang. Salamat na. Sabi sa inyo, mabilis tayong malabitan dito si Kap. Mga responsible sila sa trabaho. Marcos, vlogger. Vlogger! Siya yung nagtanong kay Lolo Pinalba. Oo! Ano niyo po si Presidente Marcos? Nasa balita. Sa news naman. Sa Mandaluyong po. Hindi po, sa Lucena lang. Lucena. Kuya Paul!
July 3, Friday. 7 a.m. 7 a.m. Lucena. Sila Nanay Minerva. Dadalhin si Kuya Muloy sa Lucena. Papa-check up. Alam na ni Kap. Pare, wheelchair lang yun? Wheelchair daw, Kuya. Magsisikap pagka-stretcher, higayon. Nakaupo lang sa wheelchair. Wheelchair lang ang gagamitin, pare. Para magluwag. Kasi pagka-stretcher, hindi upo sa stretcher si Muloy. Oo. Uupo lang Ayan yan niya, uupo siya. sa wheelchair. Gamitin mo na lang wheelchair, no? Tabi. Yes, sir. Thank you Kap. Maraming salamat po ulit Ganung bagay lang ito. Kung wala, ay, nakadvice ba yun ito? Vice versa office. Oo po. Pagka hindi natin kaya, takbo tayo sa Tayo sa kanila. Tama. Kahit ikaw lang kaya, Mika. Siyempre. Sige po, Kap. Salamat. Salamat po ulit Sino kasama mo? Kami lang po eh. Diretso po kami kay... Titipid ka na. Dati laging tayo niya sa... Nakabakasyon. Ano mo lang doon? May meron akong isang ilan. Sige po. Yan naman na yan. Wala nang ina, wala nang ama. Gusto Kasi pagka... talagang na silang magkakapatid. Sabihin nyo lang, sir, doon na lang. Biyernes, maganda sila bago mag-alas 7. Doon na napupunta. Kailangan lang natin si Muloy. Ay medyo nag-moody. Kasi kita mo naman yun. Baka kailangan siya natin rest. Kailangan purasahan, huwag mo. Oo, hindi. Kasi kaya nga sabi ko, wheelchair na lang. Pag nayupo mo siya na ano mo hindi. Pwede na yun. Sige po. Salamat po sa inyo. Kuya, palipan mo ako. Opo, sige po. Opo. Paano aking motor? Opo. Alright guys, ganun lang kasimpleng lapitan sila Kap dito. Sobrang bilis, di ba? Tara. So positive Friday, Saturday morning 7 AM ay tuloy na tayo sa check up natin kala. Nakakahiya sa totoo lang pero kailangan natin kapalan yung mukha natin para sa kanila. Kaya tara. Grabe ano? Ganun sana lahat. Oo, agad. Oo, agad. Basta't kaya. Sabi nga nila Kap, hanggat kaya naming tumulong, sige lang. Kasi yan yung trabaho ng, ayan yung alam kong trabaho ng mga official, di ba? Public servant. Public servant, kaya kang tumakbo bilang namumuno ng lugar ninyo para malapitan ang tulong ng mga taong walang-wala sa buhay, di ba? Tapos gawin lahat na makakayanan kasi tinanggap mo yung responsibilities na yun eh. Yan yung mga klase ng tao na sana tularan ng karamihan na handang gawin lahat para sa mga kabarangay. Nako, kung ganyan, ay nako, talagang swerte nyo kapag kami ganyan sa barangay ninyo. Ano? Kasi madali silang lapitan. Hindi lang kapag may camera, hindi porke vlogger tayo. Narinig naman namin sa kanila kanina na talagang ultimo yung pati mga napilayan, mga hilot sa kanila lumalapit. Sige, kung kayang magbigay ng tulong, sige lang. Oh, yun. Okay. So sabi ko nga kanina, nakakahiya sa totoo lang kasi maraming beses na tayong lumapit dito sa barangay para sa tinutulungan natin kay Nanay Minerva. And then sila din ang nagsasuggest sa atin ng mga pwedeng mapuntahan like Calamark, sila din nagsuggest noon. Then yun, may lalapit din daw sila sa atin. Kasi sabi ko nga naunawa natin sila Kap na lahat yan nakabudget kasi yan sa gasusin sa barangay. So yung mga ganito ay out of budget na. So nandito naman tayo, doon naman tayo papasok. Kaya yan, tulungan lang, ganyan ang maganda. Masarap bumalik sa isang lugar kapag ganito kaka-welcome sa kanilang barangay. Ganito sila responsible kapag nilapitan mo ng tulong. At tayo kapag mayroon din silang gustong ilapit, syempre naman tayo ay kailangan din nating tumugon sa ano nila o sumagot sa request nila. Oo, ito na. Ha? So ngayon tara, punta muna tayo kay Nanay Minerva at hindi nila ito alam. So kailangan natin si Kuya Muloy ay hindi moody kapag dumating yung check-up niya. Kailangan maayos na kakain para okay, kalmado yung isip niya. Tapos kailangan mapasuot natin siya ng diaper shorts
Yun ang kailangan nating magawa kay Kuya Muloy para madala natin sa Lucena nang wala magiging problema. Kasi ayaw niya mag-shorts, ayaw niya mag-diaper. So kailangan natin siyang mapakiusapan na kailangan niya yung gawin para sa check-up niya. So ngayon, susubukan ko din kausapin siya kung maiintindihan niya tayo. So tara, kita-kitsa lang tayo doon kalahati ninyo, pati kala Nanay Minerva. Tara guys, dito na tayo kala Nanay. Ano yun? Yung ano? Kuliglig. Ang daming kuliglig talaga dito guys kala Nanay Minerva. Ay, ano yan? Lumalabas ba yan kahit tag-init, tag-ulan? O ano, walang pinipili? Dori-dori sa atin yun. Kaya nga, wala siyang pinipili kung tag-ulan, tag-init siya lumalabas. Wala. Mapatag-init meron. Basta trip lang nila. Ang lakas oh. Pero yan yung maingay na kaya mong matulog ng masarap. Iba yung ingay na like may video ko yung kapitbahay nyo, may tugtugan ganyan, may nagsisigawan, iba yun. Ito yung maingay na masarap itulog. Mafe-feel mo na nasa probinsya ka talaga. Parang tagal din natin hindi nakabisita kay nanay no. May ilang ano kaya? Mga 2 weeks siguro. Sayang yung basketball. Ay, may pasok na pala mga bata no. Oo. Kaya wala naglalaro sa basketball court dito. Hi. Mga bata oh. Opo. Ay, opo. Gandang hapon po, Nay. Ganda hapon naman. Kumusta po? Are, nagluluto pa. Makain ako ng diet foods ko guys. Fit bar ano to? Pasok tawag din? kayo. Fiber. Ay, Oo. maglolo. Basta pang diet. Hi! Bangon. Ano po niluluto nyo na eh? Nagluluto ng pangulam. Oh, huwag na bating! Hindi pwedeng di magtanggal na eh. Ay, okay. Pilipino tayo. Parang bango nang niluluto mo na yan. Niloto. Magtatanghalian pa lang kayo? Nakatulog. Ayan, nakatulog. Nakatulog. Lamig naman pa ron eh. Mas lamig kasi dito sa inyo eh. Tapos kung maliguan si Moloy ay nakatulog ako. Ang naligo si Kuya Muloy? Ay, oo, Tama. madaling araw pa hubad na. Tama na eh. Kasi bukas sa Friday check-up niya. Napunta na kami ng barangay ngayon. Pumayag. Pumayag po si Kap. Napakabilis kausap. Bakit na natawag Eh, baka busy po siguro. So Oo ngayon nga. po eh, nakausap namin si Kap. Friday, pupunta sila dito. Anong oras? Ambulansya ang sasakyan. Anong oras? Alas 7 ng umaga, dapat ready na po kayo. Ha? Na eh. Okay. Lutuin mo muna yan para makain kayo. Tingnan ko muna si Kuya Muloy, Inay, ha? Silipin. Ito. Tingnan natin si Kuya Muloy ito. Naligo daw. Kuya Muloy! Magandang hapon po! Magandang hapon. Kamusta ka? Ayos na. Bukas may check-up ka ha? Mamamasyal tayo bukas. Kasama natin sila Kap ha? Kuya Muloy, bukas magsi-short ka, magda-diaper. Anong angas? Alas 7 ng umaga po. Okay? Bibili tayo ng diaper mo, tapos magsi-short ha? Kasi hindi doon pwedeng walang short. Okay? Bukas ha? Maayos na usapan yan ha? Isang araw. Kasi isang araw pala. Isang araw? Oo. Huwebes pa lang pala, ano pa lang pala ngayon? Ang dami Thursday, tayo, may gagawin ako bukas. Tuesday. Wednesday. Ay, Wednesday na ba? Wednesday, Thursday, tama sa isang araw. Magpuporma ka ha? Dapat naka-short ha? Susunod, pumunta na kay Junior. Oo,
pupuntahan natin yun. Ayun nga sunod. Pagkatapos din. O sige, pupuntahan natin kung gusto mo. Alam mo, Ha? may apat na anak na lalaki sa isang pamilya. Kamusta ka naman dyan? Feeling ko sana no. Ayos naman. Isang anak na lalaki sa Ayos ka lang? Tinasabi ko pa. Titingnan ko pa yan, J-Box na sira. Baka sa akin pagagawa. Si Jason Eh, yung sinihang J-Box. Sinihan? Sira na tayo sinihan na. Pagagawa sa iyo yung sinihan? Galing mo naman. Madami ka palang alam gawin eh. Mekaniko naman ang aking gustong trabaho. Ako naman yung nakatapos. Nakatapos ka pala ng mekaniko. Sige, Kuya Muloy, sa isang araw ha. Okay. Sige. So, sana, mapaliguan ulit si Kuya Muloy tapos mapakain para kagaya ngayon. Hindi, kalmado lang siya, hindi siya galit, hindi siya... May Minerva. Sana po sa isang araw ganito ulit si Kuya Muloy yung hindi siya galit. Oo nga. Para Madaling po- araw pa yung naghubad na. Wala pang alas 6. May samantalang ilang araw na papaliguan ko, ayaw na ayaw. Para po na pag sinama natin siya, hindi siya magpupumiglas. Siya, tapos hinugas. Talagang ginanyan niya yung kanyang at nagpakuskus sa akin ng singit. Naghugas na. Nagpakuskus ng singit. Oo, naghugas ng kanya. Oo. Sabi ba, ayos yata. Ilang araw na laging gusto. Hindi din mabadan yan eh. Si Imo hindi din mabadan. Hindi kaya. Ayaw. Bay, naghubad ng kanya. Sabi ko, inagahan ko na tuloy ang pagpapaligo sa kanya. Si Kuya Imo ba may trabaho? Nasa daga. Nasa dagat. Baka pa pwede nating makasama sa Friday, ay sa Saturday, ay sa Friday nga. Titingnan natin. Makasama natin para may katulong kami sa Oo, pag-ano. Kain na muna kayo, sige na, kain lang kayo. Ha? Kain na muna po kayo. Kayo? Kumain na po kami na, diet po ako. Diet. Ito po. Nakita mo, yung aming Ang kinakain ko nga lang, ano to eh? Oats, ayun. Oats. Kain na muna, kain. Kumakain. Wala kang kanin to, Toy. Binibigyan na kanya lolo. Aba. Marunong na kumain yung mag-isa? May nagkukutsara pa nga yan. Baka sa luho. Oh! Ayan, nagwawala na naman. Hindi. Pakain niya. Hindi. Hindi, baby, hindi. Hindi ba pala yan pwedeng tiwalaan mag-isa? Nagwawala na naman. Tumatambling. Hindi, baby. Hindi, nagwala at kinuha yung pagkain. Nagalit. Nagalit. Baka saluhan ka pati ng kuting, ng pusa. Nasuot pa yan dyan sa ilalim. Ha? Oh, nasuot pa yan diyan. Yan. Sa ilalim. Pakain. Ay, pag naman naitsura ko, ako'y nagpaligo kay Moloy. Basta ka pa ata na, hindi naman. Hindi naman. Yung itsurang atsay. Kamusta po nanay ang ang pag-provide ng ng allowance sa araw-araw pangkain? Yun. Yung pag nagkakapera, tinitipid siyempre sa pagkain nilalaan. Sa nagtitira ko ng para panggastos nila, gastos ni Mel, magpapacheck pa ako, papacheck pa si Rolo. Kailangan ng gastusin. Saan po ba nanay kayo sa ngayon kumukuha ng ng kagaya niya ng income ninyo? Yung po bang sa sa pension mo? Yun ang kinuha ko. Yun lang. Hindi pa ako nagkakaya sa ngayon. Magkakayas ka pa ba, nay? Sana, paano kung wala? Ang pension ko sa September pa uli. Aabot yun, nag-September Huwag ka nanay magkayas, madami ka naman pera. Naku po, ang pera ay nauubos. Kaya nga nay, madali lang maubos ang pera na yan sa panahon ngayon. Nako, Oo nga, napakabilis. mabuti kung may laging tutulong. Siyempre, pagka baka ang tutulong sabihan, maayos na ang buhay ng mga yun. Siyempre, titigil na. Hindi naman lagi-lagi. Saan po natutulog sila? Saan kayo natutulog kayo, Melencio? Saan dyan? Kahit gabi? Wala naman panara. Masarap matulog. Masarap matulog dito? Pag nandiyan si Kuya Imo, dyan natutulog ako sa taas.
Dito tutulog si Imo. Pag nakainom na, hindi ko na pinapaalis. Kasi gawa ng motor eh, baka mamaya ma-aksidente. Oo nga po. Pero si Kuya Imo po ba tuloy-tuloy yung trabaho? Ano siya, yung nasa isda. Yung inaantay din nga siya diyan nung kanyang pamangkin magpapapalit ng bubong. Oo. Sa ngayon po, Nay, kamusta naman si Kuya Muloy sa tingin mo? Ayos naman, nagpapaligo lang. Ay, ayos naman, hindi naman siya nagalit kanina eh. Na yung palang TV ni Kuya Muloy, anong nangyayari? Parang radyo niya na lang, ano? Nanonood siya. Kasi ang taas, sobra eh. Nakakapanood ba siya nun? Nanonood. Kaya lang medyo tinaas kasi baka mapalto. Mabasag. Baka mamaya ay... Baka mapaltok, maabot, masira. Baka Maabot. Hindi niya naman maabot yun kasi lagi naman siya nakaganon ng pwesto eh. Ay, minsan, pag nabigyan mo ng mga baso, halimbawa, baka makuha. Iba to. Yung pala ang purpose nun. Kaya may Baka mabasag. basa. Kasi nga tinitingnan ko, sabi ko, paano nakakapanood si Kuya Muloy dito? Naman naman. Pag minsan ay nakagaya, minsan nakahiga siya. Inalis ko nga yung karton niya at basa ng ihi. Hindi na pumupunta sa umiihi na kahit sa karton. Kaya hindi ko mailatag pero araw-araw lalang ko. Kaya So, nga. ibibili ko na lang ng ganyan lang maliit. Yan. Pero kahit pa paano na, nung nandiyan na si Kuya Muloy, kahit pa paano, may tumaba. Kumpara nung nandoon, Tumaba, gano'n rin yung braso nung Kita ko nga, kinukuskus ko Sabi mo ulit, buti pa ikaw nataba. tumaba. Ba't ako hindi? Kumpara nung nandoon siya sa may kabila, Tapos yung payat na tiyan payat. niya, may laman. May laman. Dati hupak na hupiyak. Mataba siya ngayon, natutuwa nga ako kanina nung kinukuskusan ko. Kahit pa paano guys, si Kuya Muloy ngayon nagkalaman-laman talaga. Aba, lagi namang nakain ay. Malakas ba siya na kumain? Marami rin. Kaya hindi siya naatraso ng pagkain na bagay kung kailan sa tanghali na, sa gabi na, merong alas 8 ng gabi kung makapaghatid daw. Oo. Pero sa pagkain, wala naman siyang pili. Ayun, pagka minsan at siyempre may oras na ang baho daw ng sardinas. Ganun. Tapos yung tilapia, ayaw niya, masyado daw malansa. Pero pagka minsan naman, Kumakain. yung merong oras May na... time lang talaga siya na Tapos pag binigyan ko ng tubig, sasabihin niya ayaw niya uminom, may nakalubog daw ng ngipin. Sabi niya, Ay, ganun. may mga pulgas daw. Ay, paano naman makakapulgas yan, Moloy? Bibigyan ba kita ng marumi? Sabi ko ganyan. Bagong igib yan, hindi talaga nainom. Nagdanas na maghapon. Ayaw uminom. Oo. At meron daw pulgas, may umang. Kung ano-anong nakikita Malansa daw. Pero na si Kuya Muloy ay magbabakas sakali lang tayo na alam ko naman kaya pang gumaling yung sa niya rin, yung sa pag-iisip niya. Kaya pa yan. Ayun naman ay gumaling kaya lang napatigil nga na mag-aampaan niya ako. Bagay nagka-side effect. Dati nang may diferensya, nagka-side effect pa yung gamot. Naniniwala naman akong gagaling yan, nanay. Sinangan ako na kasi yung ganyan ay nagka-side effect. Na mag-aampaan noon na kung lumakad ay paluhod na. Ayun, doon nag-umpisa. Pero hindi siya nagkakasugat. Kahit paluhod ko lumakad. Di ba tayo pag Lumuhod, dapat may sa matambok-tambok ay masakit. Hindi siya, diretso siya. na yung anak mo na bunso, bunso ba yun? Yung dating pinagtitirhan ni Kuya Muloy doon? Bunso yun? Siya, kamusta naman kayo? Napunta ba siya dito? Oo, nung nagkapera ako, nung galing tayo sa GMA, binigyan ko isang sakong bigas at saka groceries. Ano sabi niya? Wala naman. Sabi ko, ako na may laging pupunta doon. Sabi ko, hindi kita makakalimutan. Bakit ka naiyak? Bakit? Ba't ka naiyak na eh? Pero nagpapasalamat siya sa iyo.
Bigyan ko din yan, 1,000. Oh, ayan, tingnan mo, binigyan ko siya. Si Delia ay binigyan ko. Oh, si Imo binigyan ko pambili ng panghuli ng isda. Hindi ng panty yun, may huli araw-araw. Para daw lagi kami nalulap. Sa madaling salita na itong ibang mga anak binibisita naman kayo dito. Yung iba, siya lang ang hindi. Kuya Melencio, kayo po ba? Wala po ba kayong boses para magsalita sa isa niyong kapatid na hindi napunta dito kay nanay? Hindi lang po na ito sa mga nasaya po kayo sa mga sinali ko. Hindi mo ba na ito? Hindi ko na Pati kayo? Kasi kung sila imilig sa akin, nainig naman ako. Pero pag nakumuha ng umilig, okay ng ano sa buhay nila, hindi ba anak sila? Nanay naman nila yan. Pero hindi niyo sinusubukan kausapin niyo si nanay. Maiksi lang ang buhay. Hindi ko naman nakakausap kasi siya, pag nainig naman ako. Pero yung sasabihin ko mo sa sina, ganun, hindi naman siya Yun nagtatanong. na, hindi pinag-uusap. Napunta nga sila sa reunion, hindi siya tinatanong ng mga tiyahin. Wala. Ako lang ang hindi nagpunta. Kaya pati siya naiyak, yung bunso namin kapatid. Bukod tanging siya lang ang nag-alaga sa kapatid ko. Hindi pinupuntahan ng mga yan. Ni pandesal, tinapay, hindi nila dinadalahan. Kung sa kanya lamang. Tapos pagka ako meron, dadala din ito sa kapatid ko. Kaya minsan, naano din ako sa lalay ko. Kaya kami na talagang tagal. Kaya pala nung binanggit kong anak mong bunso, naiyak ka. Ibig sabihin kasi ang nakakalungkot kung sino pa yung bunso, siya pa yung nagtanggap din dun sa kapatid niyong may kapansanan. Ano? Kung sino pa yung bunso na dapat yung mas panganay, mga panganay ang Lagi nagpapalaban ng manok at nanalo yung kanyang manok. Lagi akong may bigay sa akin. Tsaka nataya din naman sa wedding. E pag nananalo, 500 ang bigay sa akin eh. hindi ka nakakalimutan. Ano kung mga pamangkin, gano'n din. Minsan hindi naabot ng simbolo. Hindi malabo ng madaanan ng kahit sa tinapay. Alam nyo, yan yung minsan masakit na katotohanan sa tao. Na kung minsan kapag wala ka ng silbi, wala ka na din sa kanila. Yan yung isa sa masakit na katotohanan na totoong nangyayari talaga sa totoong buhay. Magaling pa nga yung anak na isa. Lagi na dito. Si Joel. Lagi nandito. Alam nyo, minsan kahit wala naman kayong abot sa magulang nyo, mahalaga yung binibisita nyo, kinakamusta nyo, malaking bagay na yun para sa kanila. Hindi naman laging kapag pupunta kayo sa magulang nyo, yung feeling nyo na paghahanapan kayo ng ibibigay, hindi naman ganun eh. Mabisita man lang ba? Mabisita nyo man lang, makamusta nyo man lang yung nanay nyo. Eh, hindi naman laging baka feeling nila kapag pumunta kami doon, dapat may dala kami, dapat may bibigay. Hindi naman laging ganun. Kapag ka, wala naman talaga eh. Sabi nga yan, sabi ko, binisita ka ba ng anak ko? Sabi ko, Kahit nga Ay, sabihin grabe. niya na ako'y nahihilo, di mo na ako pinupunta ni. Sabi, Kahit sabihin sa anak na, kahit sabihin mo na si nanay nahihilo, hindi napunta tanong dito. sa kanya. May ganyan pala talaga ano, yung kayang magtiis. Talagang ganun. Yung yan yung tinatawag na pride. Yung pride yung nangingibabaw kaysa sa pagmamahal sa magulang. Sana naman isang araw dadating kami dito na makwento nyo sa amin na okay na kami. Sana. Ano ay kukwento ko kahit naman nadadaanan ko doon na nagsasampay. hindi na Malay mo na isang araw nga, dapunta kami dito, ang ikikwento mo na sa akin okay na kayo. Sana yung ibang mga kapatid, kinakausap din si ate para naman malinawan din ang pag-iisip na Ramdam ko naman na parang gusto niya nang umuwi. Kasi nung nakatambay ako dito, nagturo sa akin na dumaan ka. Dumaan ka si parang ramdam kong gusto niya ang immigration niya. Dahil kasi mo siya nagtatanong sa
Uy, aba niya, wala na yung pagkain. Kinakalatog ng pinggan. Kain. Sila naman, pag nainit naimit naman ako. Hindi naman ako magsasaling ng sama ng loob. Kung may aso na kayo ngayon? Dati na ba yan? Hindi, bago ka lang. Bago lang ano? Gusto mong aso? Hindi na, Kuya Milisyo. 3 na yung aso ko dun, hindi na nga maintindi. Hindi na masikaso. Gusto ka na ba? Kaya ganyan, alam na nakain. Hindi na pagkain kay Sky. Oh. Pero yung bunso kong anak, sadyang mabait yun. Dinalat mo na, Ala. At least na may isip niya na hindi mo rin siya nakalimutan nung ngayon na kahit paano ikaw ay nagkakaroon, hindi mo siya nakalimutan. Yung pati yung si Ining, nung kumarito, binigyan ko, ay kay Ining, di kita naibili ng tinapay. Eto, magpabili ka na lang, 200 yan na. Sabi ko, hindi ako nakabili ng pasalubog. Oh, gawa nung yung anak niya sa buhok. Araw-araw na dito yun. Yung napunta sa akin. Bili mo ka rin ng tinapay. Sabi ko yung bigas, dali ka naman na doon sa papa mo. Eh, di kasama ka na rin doon. Pati yung grocery. Doon pa yun. May kape. Basta yung mga meron siya. Binigyan ko. Okay, sige, Nay. Nagpunta kami dito para kasi kasuhin nga namin yung sa barangay. At salamat Kalakap kasi hindi nila kami hinindian. Mabilis silang malapitan. Siguro nung mga nakaraan, kaya lang siguro busy lang siguro sila. Dami rin kasing lumalapit din talaga daw sa kanila. Kaya sobrang busy. Kaya hindi rin tayo masyadong na sa Pero ngayon na nagpunta naman tayo, napakabilis naman nilang kausap. Sino makakasama natin, Nay? Sa Friday, ikaw? Sana si Kuya Imo, pwede. May tutulong naman sa atin siguro mga tanod, baka sakali. Sige, Nay. Ito, gusto ko lang talagang matuloy yung check-up ni Kuya Muloy. Kasi gusto kong magbaka sakali tayo. Naniniwala ako magiging maayos po siya Check up lang yun, di matatahimik na ako. Opo, Nay. Tsaka pag na-check up natin yun, papatuloy-tuloy natin yun. Hanggang sa Pero, Nay, naniniwala ako kapag yan binigyan po ng gamot, pang matagalan na, pang 6 months, ganun, nadidire-diretso yung inumin. Opo. Matagalan, 3 buwan. Yun po yung nakikita kong pwedeng mangyari pag pina-check up natin. So, at least, may gamot siyang iniinom. Didiskartehan na lang natin kung papaano. Kayo nga lang kung iinom. Baka naman pag naturukan siya, di siyempre mababago na yung isip niya. Mas magiging kalmado. Pag-isip ng tama. Nakita ko sa vlog yung pinagagamot yung isa. Ang taba para si Mel. Si Kuya Jonas. Tinan mo yun, okay na yun. Magaling na po yun. Ay, nung nakita ko yun nung una, ipayat na ang lago ng... balbas. Ngayon, okay na. Ayun. Gusto na nga magtrabaho. Nagtatricycle na siya. Kaya niniwala kami na magiging okay din. Si Nanay Presi, okay na din. Nandiyan na po sa kanila. Marami tayong marami kasi tayong what if sa isip. Gumaling noon. Kaya lang ang tumigil. Ay gawa nga nung ayaw na niya uminom ng gamot. Nagka-side effect na sa paa niya. Ayaw na niya. Kasi guys, yung mga what if sa isip namin, yung what if, kagaya ni Kuya Jonas, kapag gumaling, ano pa yung pwede niya magawa? Yung mga ganun, madami tayong naisip na ganun, kaya nagbabaka sakali tayo sa tinutulungan na baka sakaling gumaling pa. Kasi what if nga, kapag gumaling, ano pa yung magagawa nila? May tutulong, may enjoy pa nilang buhay nila, ano pang kaya nilang gawin. Yung mga ganun bagay. Okay, sige, Nay. Mali mo ba? Ay, tulungan pa pagkakaya. Ba siya, naghahanap buhay sa amin noon. Sino po? Siya, nagkakaya siya ng walis. Nanay, dagdag mo sa allowance mo. Nagkakaya siya ng walis. Kaya Milan siya. Okay, walang ano man. Oy, akin yan. Marunong yung marunong yung magpera. Ipapakita ko sa iyo yung na-discover ko sa
cellphone mo. Ano yan? Ito pinulot ko sa basura, pinalaminate ko. Ah! Ito ang totoong Marcos. Ano pinulot sa basura? Pinulot ko sa basura, pinalaminate ko lang. Ang ganda, no? Kami yung likod. Tagal na. Ala. Sa basura kayo pinulot, Pwede bang maalbor ito? pagagawa kita ng ganyan. Ha? Pagagawa kita. Paggawa ka daw. Papadobli ko. Ang ganda Grabe. ng ganda, no? Kapatid niyang artista ay si Romualde, si Daisy Romualdez. Kapatid niya. Sabi ko, Kuya Marco. Souvenir kasi ito eh. Ano ba yan? Ay, nakita ko sa isang magbubote, tricycle. Apa yun, ang ganda. Kasi yan si Imelda Marcos ay kumaway dito sa San Pablo City 30 to 25 years ago na. Kaya nagkaroon ako ng interest niya. Ay, Kaya napunta tuntua ako sa buhok niya. Napunta yan doon sa Malamiga, namigay ng ayuda noon. Hindi naman ako nakasama doon. Hindi ako kasama sa listahan. Binagbigay ng 63,000. Grabe. Ako sila. Pero ang gulo ngayon sa Senado, no? Sobrang gulo po ng ano natin ngayon. Maleta yung pera daw eh. Wala po tayong magawa kasi hindi na ko kontento yung mga nakaupo sa kung ano yung kinikita nila. Kaya nagagawa pa nilang sa sobrang pag-aasam yan, nanay. Sa sobrang pag-aasam sa buhay. Sa sobrang daming gustong gawin sa buhay. Nakakagawa na ng hindi maganda para lang... Sabi ko, ang dami nang naghihirap, ang daming hindi nakain. Bakit ayaw yun ang pagkaabalahan nila? At doon sila abalang-abala sa Senado at nag-away-away. O, pag napag-isip-isip mo, baka bigyan mo sa akin yan, ha? Duplicate kita. Ha? Duplicate. Gusto ko yung original. Hindi, ito sa'yo. O, sige. Duplicate lang. Sige. Idol Sige. mo din? Oo, syempre. Sa lahat ng presidente, bukod kay Digong, yan po ang pinakang iniidolo ko talaga. Idol niya eh. Siya ang may isa sa pinakamagandang nagawa sa atin dito sa Pilipinas. O, sige, pagbalik ko kaya Milencio, ha? Sige. Sige po. Paano, Nay? Ngayon, pupunta muna kami, ha? Sige po. Kuya Milencio, pupunta muna kami. Sige, hi. Sa Friday ha, pupunta kami dito ng kailangan nating at maaga kasi ang check-up doon. Hindi tayo pwedeng mahuli kasi hanggang alauna lang yun ay. Alas 2 ba? Alas 12? Alas 12 pala. Kaya kailangan alas 7 makalis tayo dito o alas 8, alas 9 nandoon na tayo. Ay, natingin. Si baby, Ay! ay. Sakit ulo? Sige po, Nay, ha? Punta muna po kami. Sabay ka na pagpa-check up. Ay, yun na may nakain mo na eh. Hindi na, sige na, sige na. Dahil talaga ako, Nay. Ako yung nag-gym-gym konti para humaba-haba ang buhay. Kasi masyado na tayong nawiwili sa pagkain. Kailangan natin mag-diet-diet para marami pa akong magawa, matulungan. Sana. Humaba ang buhay. Sige, Nay. Ha, punta na kami. Sige, guys. So, guys, maraming salamat sa pagsama niyo dito. Bye-bye daw. Pag-pray natin si Kuya Milencio, si Nanay Minerva, si Kuya Muloy. Pag-pray natin po sila. Bye-bye na. Bye-bye ka na. Dali. Bye-bye. Bye-bye. Marunong. Okay, guys. God bless niyo lahat. Ingat po.